Mga kapuso, si Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang nanguna sa pinakabagong survey na ginawa po ng Social Weather Station sa SWS. Ang survey ay kinomisyon ika nga o pinagawa ng isang negosyanteng taga Davao at di tulad ng mga naunang survey ng SWS, kasama ang pangalan ni Duterte sa mismong tanong ng survey. Nakatutok si Maki Pulido. Sa kinomisyong SWS Nationwide Survey on Voter Preferences, tinanong ang mga sinurvey. Ibang listahan naman po ang gamitin natin. Kasama dito si Rodrigo Duterte bilang isang substitute candidate sa presidente. Sa mga sumusunod na pangalan sa listahang ito, sino po ang malamang ninyong iboboto bilang presidente ng Pilipinas kung ang eleksyon ay gaganapin ngayon? Ang resulta, number 1 si Davao City Mayor Rodrigo Duterte na nakakuha ng 38%. Sumunod sina Vice President Jejomar Binay at Senadora Grace Poe na tabla sa 21%. Sumunod si Mar Rojas na may 15%. Sinundan ni Senadora Miriam Defensor Santiago na may 4%. Undecided naman ang 1% na mga sinurvey. Kumpara sa mga dating presidential survey ng SWS, binanggit ngayon ang pangalan ni Duterte sa mismong tanong sa mga respondent. Nag-mention ng name. Yung pag-mention ng name actually will always have an impact kasi dihado yung ikukumpara mong iba na walang pangalan. It's not the usual question, that's for sure. Because the usual would be, the ideal scenario would have been sana a list released by the COMELEC na at this point. This is a commission survey and this is different from what SWS would field. Si William Lina, isang negosyanteng taga Davao City ang nagkomisyon ng survey. Ayon sa SWS, ang nagkomisyon ng survey ang magsasabi sa SWS kung ano ang gusto niyang maitanong sa mga respondent. Pero SWS pa rin daw ang may final decision kung paano ito itatanong. At karapatan din daw ng nagkomisyon kung isa sa publiko o hindi ang resulta ng survey. Tulad na lang sa isinagawang survey na hindi isinapubliko ang ika-4 na tanong kung saan hindi raw kabilang ang pangalan ni Duterte sa mga pagpipiliang kandidato. Basta ang SWS, lalo na yung mga commission surveys, ang masasabi ko, walang kinalaman yung naging sponsor ng survey dun sa resulta na inilalabas ng SWS. Kung anong number ang ma-process namin dun sa pag-record ng mga interviews, iyon din ang ilalabas namin resulta maski sino man ang naging sponsor ng survey. Bukod sa voter preference, kasama rin sa survey ang self-rated poverty. November 26 hanggang 28, 2015, isinagawa ang survey sa 1,200 respondents na may margin of error na ±3%. Noong November 27, naghain ang kanyang Certificate of Candidacy sa pagkapangulo, si Duterte. Wala pang pahayag si Mayor Duterte kaugnay nito. Si Senadora Grace Poe hindi naman daw nababahala. Lahat kasi ng survey ay dapat maging gabay natin. Dahil hindi nga natin pwedeng baliwalain maski na ano ito. Sapagkat nagtuturo ito ano bang kailangan natin gawin pa. Para naman sa Partido Liberal ni Mar Rojas, hindi pa ito ang magiging resulta ng eleksyon. Ang credible survey lang sa akin ay yung survey ng May 2016. Wala pang pahayag kaugnay nito si Party List Representative Roy Señeres. Ang kampo ni Vice President Jejomar Binay, hindi naman daw binabaliwala ang resulta ng survey. Yung resulta ng eleksyon, yun ang tunay na survey, yung iboboto talagang pipiliin ng taong bayan. Kinukunan pa namin ng reaksyon si Senadora Santiago kaugnay sa survey. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.